Good morning, Miss Kay. Late ka na naman. Traffic? Yan ka na naman with your excuses. You're always late, Nysa. Yeah. Very unprofessional. I don't want to hear any more of that. I know I'm late, pero hindi naman ako late sa part ko. Yes, hindi ka late sa set mo. Pero palagi kang late sa call time mo. At palagi ka rin pinagtatakpan ng friend mong si Ivy. Okay, Miss Kay, I know I'm late, I got it, and I will definitely do it tomorrow. Bye! Okay, 2 minutes na lang. Magsisimula ng live broadcast. Saan ka ba kasi galing? Can't you see my puffy eyes? I was crying last night. Bakit na naman? Nag-away na naman kayo ng jowa mo, ng nanay mo, ng kapatid mo. Let's talk about that later. Nag-i-stress pa ako pa, Miss Kay. Laging sunod ng sunod kapag broadcast ko na. Alangan naman, be. Ilang beses ka nang late. Minsan nga, di ka pa nagpapaalam eh. Whatever. Anyway, thanks for covering up with my absences. Ano, samgyup tayo mamaya? Lo, o siya, sige. 1 minute na. Magsa-start ang live. Okay, hold on. 5, 4, 3, 2, 1, and we're live. Magandang umaga, GG Cashans. This is VJ Nice. I'm very nice DJ ng broadcast station na ito. And I am VJ Ivy na nagsasabi, I believe in you. And you are listening to 101.1, the GG Cast Radio Broadcast Station. Ang broadcast station ng mga estudyanteng magaganda, matatalino at masisipag. At nasa exciting part na tayo ng radio program, ang Sulat Kamay ng mga GG Cashers. Kung saan magbabasa tayo ng mga letters and stories na nakakaantig, na nakakalungkot, nakakatakot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire. And for today's letter sender, it's quite antique. I'm not trying to be judgmental here, DJ Ivy, pero it seems like maalikabok na ang letter na ito. Maybe the letter sender is just trying to make us feel that vintage vibes. Alam mo ba yun? Maybe that is what our letter sender is trying to convey, and we'll see kung anong klaseng istorya na naman ang mapapakinggan natin. This story is entitled Is it from the Bible? What do you think, DJ Ivy? I guess so. Pero kung gayon, makakarinig tayo ng isang storya about history. I'm excited. You're excited, but I'm not excited. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan ng past. DJ Nice, tama na ang hugot at hugutin mo na ang storya niyan. Ladies and gentlemen, students, teachers, and everyone in between, this is the story of Ruth, our real friend and an excellent woman. Sa bayan ng Moab ay may nakatirang isang pamilya na may biyudang haligi ng tahanan. Siya si Noemi at mayroon siyang 2 anak na nagngangalang Kilion, kasama ang kanyang asawa na si Orpa, at si Malo naman ang kanyang kapatid, kasama ang kanyang asawa na si Ruth. Napilitan ng pamilyang ito na tumakas sa Bethlehem dahil sa matinding gutom at kakulangan ng pagkain doon. Ang 2 anak ni Noemi ay nagtatrabaho kay Boaz, isang mayamang negosyante sa Moab na may malawak na lupain ng barley. Nay, aalis na po muna kami ni Malon upang maghanap ng makakain. Pupunta po kami kay Boaz upang mag-ani ng barley. Siguraduhin niyong bumalik kayo bago dumilim at magpaalam sa inyong mga asawa. Orpa,
Magbabalik ako na may pagkain para sa ating lahat. Mag-ingat kayo dito kasama ni Inay. Ikaw rin, Killian. Bumalik ka bago magdilim ang paligid. Ruth? Kami ni Killian ay pupunta kay Boaz upang magtrabaho. Babalik ako na may dalang pagkain. Siguraduhin mong makakabalik ka, Malon. Aasahan namin ni Inay at Orpa ang iyong pagbabalik na may dalang pagkain para sa ating lahat. Ginoong Boaz, nandito po kami upang magtrabaho. Yun ba ang inyong mga nais? Napakarami na nating dapat na anihing mga barley. Nais ko lamang na makita na magtrabaho kayong lahat at sinisigurado ko sa inyo na lahat kayo ay may mauuwi sa inyong mga pamilya. Maraming salamat, Ginoong Boaz. Walang anuman. Oh, kalma mo ang iyong sarili at ba't ka na parito? Ay, hindi inasahan! Mayroon pong kalaban na nakapasok! Nais po nilang kunin ang iyong lupain! Ano sila? Sino sila? Magandang araw po. Narito po ba ang pamilya ni Malon at Killian? Opo, ako po ay may bahay ni Malon at siya naman po ang may bahay ni Killian. May paglilingkod ho ba kami? Kaya ho kami naparito ay upang maipadala ho ang malungkot na mensahe. Inatake ho ang lupain ni Ginoong Boaz ng mga kaaway dahil nais po nilang makuha ang malawak na lupain ng bagay. Sa kasamaang palad ay namatay po sina Malon at Killian dahil sa walang awang pagpatay ng mga taga-ibang nayon. Hindi yun totoo. Magbabalik ang asawa ko. Si Killian. Si Malon. Napag-isip-isip ko na palayain na kayo. Ano ho ang ibig sabihin niyo, Inay? Iwan niyo na ako sa mawag at maghanap kayo ng iyong mapapangasawa. Pero inay, mahina ka na at kamangatay lang ng dalawang mong anak. Pero hindi kaya ng aking konsensya na manatili kayo rito. At kapal, wala naman kayong obligasyon sa akin. Pero Inay, siguradong hindi ka magiging ligtas at maghihirap ka na mag-isa. Di ba hindi natin iiwan si Inay Orpa? Sa totoo lang, Ruth, simula nung mamatay si Killian, napag-isip-isip ko na rin bumukod. Anong ibig sabihin mo, Orpa? Aminin na natin, Ruth, wala tayong lugar dito kung wala tayong anak at asawa. Pero paano na si Inay? Tama si Orpa. Nais kong maranasan niyo ang buhay na nararapat sa inyo. Pero inay, maaari ko bang makuha ang iyong pahintulot na ako ay umalis? Sige anak, wala ka ng obligasyon sa akin. Ikaw Ruth, mananatili ka ba dito at gagawin kang katatawanan ng mga taga-nayon? Nararapat lang ako mabigyan ng panahon upang makapag-isip, Orpa. Kung gayon, ako ay aalis na. Ruth, anak, maaari mo ba akong ikuha ng tubig? Tubig? Sige ho, Inay. Wala ka ng obligasyon sa akin, Ruth. Maaari ka nang umalis. Kukuha po ako ng panibagong tubig, Inay. Hindi ka ba nakikinig? Bakit ho, Inay? Gayahin mo si Orpa na magiging masaya na sa kanyang mapapangasawa. Hindi naman po ako magiging masaya kung iiwan ko lang kayo dito na mag-isa. Ruth, kanina ka pala gaali ng barley. Magpahinga ka man lang muna. Kayo na ho muna sapagkat mayroon pa akong kailangang bayaran na utang kay Ginoong Boaz. O siya, at kami uwi muna para makapagpahinga. Noemi, nakabalik na ako galing kina Ginoong Boaz at may dala akong pagkain para sa atin. Ganun ba? Sige, kumain na tayo. Magiging katatawanan ka ng mga kababaihan sa nayon dahil wala kang anak at asawa. Hindi naman po yan ang pinaka-importante sa akin ngayon. Ruth, di ka ba talaga linis?
kaligtasan? Kung yan po ang aking nais, inay, matagal ko na po yung ginawa. Kung gayon, tayo ay maglakbay pabalik sa Bethlehem. Marapat lamang po na ikay samahan ng aking inay. Tamang-tama binigay na po ni Ginang Buwas ang aking sahod sa pag-aani ng barley. Tayo na po't maghanda para sa ating paglalakbay, inay. Nagsimula nang lumuwas si Ruth at Noemi papunta sa Bethlehem upang maalagaan ang kanilang espiritual na kapakanan sa ilalim ng pagtuturo ng Diyos. Marami pa silang pagsubok na pinagdaanan sa kanilang paglalakbay, ngunit ipinakita ni Ruth na hindi lang siya maganda sa kanyang pisikal na kaanyuan, ngunit mayroon din siyang busilak na puso upang samahan si Noemi kahit na hindi na niya ito responsibilidad pa. Sa ating buhay ay marami tayong magiging kaibigan, ngunit hindi lahat ay makakasama natin sa mahabang panahon. Ika nga nila, life is too short, so live it with the ones you love. Natagpuan ni Noemi ang mga sandali ng kapayapaan sa kanilang pagkakaibigan ni Ruth, mula sa kanilang relasyon na pagiging manugang at anak, hanggang sa mga panahon na pinatunayan ni Ruth ang kanyang taos-pusong pagtulong kay Noemi, at lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Si Ruth ay sumasagisag sa tunay na pagkakaibigan. Isang tao na nasa tabi mo, hindi lamang sa mga sandali ng kaligayahan, kundi pati na rin kapag ang buhay ay tila napakabigat. Sana mahanap natin ang kaibigan na kagaya ni Ruth. At kung nahanap na natin sila, huwag na natin silang pagkawalan pa. You just call up my name, and you know wherever I am. Sa isang mundong puno ng panandaliang koneksyon, ang kanilang pagkakaibigan ay patunay sa kapangyarihan ng tunay na pag-uunay. Aww, it's such a heartwarming story. Hindi, meron talaga tayong kaibigan wherein they're going to keep up our backs. Yes, I agree. And those type of friends are worth keeping for. Yes, and I am happy na nagpuan sila ang kaibigan ko, just like Ruth. So much for that. As much as I would love to talk more about this story, sadly, this is the end of our live podcast. Yes, at aabangan na naman natin ang panibagong istorya bukas dito lang sa Sulat Kamay ng mga Gigi Cashions. Hanggang sa muli, this is DJ Nice and very nice DJ na broadcast na ito. At ako naman si VJ Ivy na nagsasabing I believe in you. At maraming salamat sa mga tumakilig ng programang ito. This is 101.1 The Gigi Cast Radio Broadcast Station. I'll come running, oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.